give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats! Meron tayong natanggap dito na mga pictures tungkol sa mga treasure signs at markers. At atin ito bibigyan ng analysis pagkatapos lamang ng ating pag-shoutout. Okay, medyo matagal na rin tayong hindi nakapag-shoutout. Kaya shoutout tayo ngayon kina Jeric Manlumahay, shoutout kay Glenn Mario, kay Judan Frias, kay Jero Mendoza, John Michael Samurai, shoutout din kay Desiderio Lamsin, kay user GN500, Banakunda, The Big 5, Dongski Olivo, Princess King, shoutout kay Amore Alvarez, kay Dilburga, kay Yanong, kay Joel Bravo Labustro, shoutout din kay Robert Cabonilas, Archie Batak, and lastly kay Johnny Lit Channel, kay Malbert Basilio, Mamurumar, at kay Rinante Tapol. At sa mga hindi napanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong magandang markers na natanggap dito. Mga pictures ito ng nahukay nila na mga markers. Okay, ito yung isa. Ito naman yung isa. Nasa malaking bato yata ito sa gilid. Mamaya atin bigyan ito ng kahulugan ng analysis. Atin muna tingnan itong kanilang mga nahukay. Ito ito'y sa tingin ko ay farm tools. Parte ito ng mga makina na umiikot parang sa yung sa gilingan na makina ng palay. Ito yung malaki, ito yung maliit. Diba? Kinakabitan niya ng ng belt. Itong dito naman ay mga sa farming tools. Ayan. Hindi naman ito sa truck na gagamitan. Sa palagay ko nga ay sa mga ito gilingan ng palayan na makina. Okay, at meron ding ito naman ay itsurang samurai siya, itsurang katana. Ito. At pwedeng katana nga yan. Ito rin, pwedeng katana rin ito. Paganyan yan. So ito, kung nahukay nyo ito sa 2 to 3 meters deep, sa lalim na 2 or 3 meters, kapag nahukay nyo ng malalim, ibig sabihin ay nilagay yan na marker. At sa sa baba 2 to 3 meters ay mayroong nakabaon, nakalagay. Okay, katulad lamang nito, halimbawa yan yung tunnel nyo, at ito yung 2 meters na lalim. At kung dito nyo nakuha yung mga parang samurai, so patuloy pa kayo sa baba niyan 2 to 3 meters, mayroong naghihintay na sorpresa. Okay, so ganyan yan. Pero kung nahukay nyo ito sa ibabaw lang, halimbawa isang dangkal lang, dito lang yan na parte, sa ibabaw isang dangkal. So ibig sabihin mga pinakamalalim ay 1 ruler or 1 foot. Kapag diyan lang yan, nahukay nyo sa ibabaw lang ng lupa, hindi yan marker, kundi yan ay mga naitapon or nawawala or nalaglag na mga samurai noon or mga bulo. At nandiyan na yan matagal ng panahon, kaya kinakalawang na. Ang mga sadyang nilagay na marker ay malalim for treasures. Kaya kung mayroong mga samurai sa 2 or 3 meters na mahukay nyo or katana, ay magpatuloy lang kayo sa baba kasi meron talaga yan. Okay, yan ang pagkaiba ng katulad din ng mga bute nasa ibabaw ng lupa lang. Hindi yan marker, naitapon lang yan. Mga plato na nasa ibabaw ng lupa, hindi rin yan marker, naitapon lang yan noong giyera. Ang marker talaga na ganyan ng mga bagay ay nasa malalim. 2 or 3 meters sinadya talaga yan na ilagay. Okay, punta na tayo ngayon sa ito.
to, mga marker to. Okay, so ito ay parang ganito ang hugis niyan. Ayan, no? Kung ito lang yun, kung ito lang, nakaganyan. Ayan, kung nakaganyan, tapos ganyan, so ang ibig sabihin niya, treasure box in the left side of the rock. So ibig sabihin, ito ay drawing natin. So kung ito yung bato, ito yung lupa, and then narito yung marka na yan. So itong tuldok ang item. So ang item ay dito yung banda. Now, karamihan sa distansya ng ganyan na treasure beside the rock ay 3 meters lang. At pinakamalayo na ang 5 meters. So ito ay papuntang kaliwa. Ngayon kung idiretso natin to nakaganyan. So ang ibig sabihin ay treasure at the back of the rock. So ito na yung ibig ng the back ay hindi beside. Okay, kakaiba ang beside sa the back. So ito yung bato, ito yung marka. So ang ibig sabihin niya ay umikot ka. So umikot ka pa ganyan. Okay, likod ito. So ang puntahan nyo ay likod ng bato. Ganon din na distansya, malapit siya. At the back, ibig sabihin 2 or 3 meters sa likod ng bato. Kasi hindi talaga yan nilagay sa under sa bato dahil ang bato ay gugulong kapag hukayin nyo ang likod. Kaya dumidistansya siya konti. Okay, at kung wala ay pwede nyong i-drive papunta sa baba. So kung halimbawa ito yung likod, tapos sinukay nyo, halimbawa ito yung 3 meters, sinukay nyo, wala kayong nakita sa 3 to 4 meters, yan, test dig pa lang yan, 3 meters, so wala kayong nakita, pwede kayong mag-drive papunta sa ilalim ng bato. Kasi pwede ring treasure under ito. Kasi nagaganyan siya. Ito nagaganyan. So pwedeng treasure under siya. Nagaganyan kasi. Pwedeng hindi at the back. Kaya pwedeng dito yan sa ilalim ng malaking bato na yan. Pero doon kayo mag-umpisa sa likod. Para dalawa ang tatamaan. Treasure at the back, treasure under. Ito naman tong isa. Ito ay parang ano siya, kung naalala nyo yung tuka ng ibon or ulo ng pagong, yun ay mga pointer. Ito ay pointer din ito. Kaya lang magtaka tayo, bakit ganyan pa yan? Pwede naman idiretso, di ba? Okay, so kung ito'y nakuha sa loob ng tunnel sa pagkukay nyo, halimbawa ito yung tunnel, and then dito na level nyo nakuha, yung bato na yan nakaganyan. Okay, susundan nyo lang ang ang tinuturo nito. Karamihan ito ay baliktad siya, instead na dito, kasi baliktad ang mga paraan ng Hapon. So ito yung niya talaga, direksyon. So ang direksyon niya ay dito. So kung dito yan sa tunnel, halimbawa dito niyo nakuha sa 3 meters na ganyan. So dito nagilid. Ibig sabihin wag na kayong bumaba. Nasa gilid na ng tunnel, horizontal na ang direksyon. So papunta na siya dito. Ayan. Paganyan na yan. Pero kung ito'y paa, na nagaganyan, ang paa kasi kapag nasa loob na yan ng tunnel ay hindi na siya mag-drifting, paganyan. Ang paa diretso na yan. At hanapin nyo ang, halimbawa ito'y kanan ito.
So hanapin nyo ang kaliwa. Nakapareho niya na itsura. So ang paghanap niyan ay kasunod na yan. Kasunod yan dito, nagaganyan. After 2 meters ay makita nyo ang ganitong hugis na rin na bato. Pero kaliwa yon kasi ito'y kanan. At kapag nakita nyo na yon, yung kaparis nito na parehong itsura, 2 meters under sa kanya, kapag nakita nyo, halimbawa ito yun. So ibig sabihin ay kumpleto na ang paglalakbay. Kasi kumpleto na ang left and right foot. So kapag kumpleto na, stop na, ibig sabihin, yung kasunod niyan, ayun na yung item. Okay. Yan yung paa kapag nasa ilalim ng tunnel. Pero ang paa kapag nasa ibabaw ng lupa, siya ay trail marker. Ibig sabihin, sundan yung kanyang direksyon at maghakbang-hakbang papapunta sa unahan. So karamihan ng distansya ng paa ay 7 to 9 meters. Yan. Pero sa under the tunnel ay kakaiba ang kahulugan niya. So ito yun. Again, ito'y right foot mark. So hanapin nyo ang left kasunod nito. So maghukay pa ng 2 to 3 meters down galing sa nakuhaan yan. At hanapin ang kaliwa na kaparis. At under niyan ay ang kasunod ng kaliwa, ayun na yun. Concrete box or treasure box. Okay, so dalawa lang ang kahulugan yan. Kung hindi yan paa, yan ay tuka ng ibon. So pwedeng sundan ang tuka, pwedeng baliktaran. So yan, tingnan nyo ang gilid ng tunnel kung saan nagtuturo yung parang tuka. At hanapin yung malambot na portion. At kapag mayroong malambot na portion na lupa, yun ang sundan. Halimbawa, ito malambot ito. Sundan yan kasi yan ay backfill. So kung dito naman, sundan yan kasi yan ay backfill. Pero kung yan ay footmark, yun na yung sinabi ko kanina. Patuloy pa rin, pababa. And then hanapin nyo ang kaparis na kaliwa. And then dyan na yung katapusan ng paglalakbay. So ibig sabihin, nandyan na kasunod sa kaliwa ang item. Okay, so ako'y magpaalam na mga ka-tiats. Maraming salamat sa pagsubaybay. At kung may ipadala kayo ng mga gustong ipa-analyze, ay send nyo lang sa aking Facebook Umamori. Okay? Okay, so until our next video, ako'y magpaalam na. God bless us all.